Sangakang ugat ni Ese, tagaakay ng marami, halina't tubusin kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes, ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntunin mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran, ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka't hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito. Sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya.
Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayoy nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadusaan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Pong Jesus Nazareno. Ngayon po ay Biyernes ng 3 linggo sa panahon ng Adbyento o paghahanda natin para sa pagdating ng Panginoon. At nawa, sa araw na ito ay mapakinggan natin ng mabuti ang nais na iparating sa atin nang sa ganon, mas magkaroon nawa tayo ng pagpapanibago sa ating pananaw. Kasi dito rin naman nakasalalay yung magiging kalagayan ng atin pong pamilya at kung paano tayo magsi-celebrate o magdidiwang. Magiging masaya ba tayo ngayong Kapaskuhan o magiging ang mga mukha natin ay katulad pa rin ng mukha ng panahon ng Kwaresma? Tingnan nyo nga mga mukha ng katabi ninyo. Bakit ba nagkaganyan? Bakit nagkakaganyan? Larawan ng kalungkutan, larawan ng disappointment, larawan ng ano pa ba? Kung ano-ano man, parang hindi positibo eh. Kaya tingnan natin, ha? Sa unang pagbasa, si Manoah at ang kanyang asawa ay pinagkalooban na ng anak. Sabi po dito, tinupad na o dininig na ng Diyos ang inyong panalangin. Kayo ay magkakaanak na. Ganon din sa ating ebanghelyo, si Zacarias at si Elizabeth. Nagpakita ang anghel kay Zacarias at sinabi na matutupad na ang iyong kahilingan. Dininig na ng Diyos ang inyong panalangin, kayo ay magkakaanak na. Bagamat sa haba ng panahon na kanilang pagdarasal na halos suminto na silang dalawa para humiling kasi parang imposible na magkaanak sila dahil bukod sa matanda na silang pareho, baog pa si Elizabeth. Pero ngayon, narinig natin na ibibigay na ng Diyos ang kanilang panalangin. Tandaan niyo po ito ha, mga kadeboto, walang panalangin ang hindi naririnig ng Diyos. Lahat ng idinudulog ninyo, lahat ng isinisigaw ng inyong puso sa ating Poong Jesus Nazareno, naririnig yan ng Diyos at alam niya yan. Pero kailangan mong maintindihan na may tamang panahon at hindi sa oras natin, hindi sa kagustuhan natin ito mangyayari. Pero ibibigay yan ng Diyos sa takdang panahon na itinakda niya. Malinaw po ba yon? Kaya huwag kang panghinaan. Baka minsan dininig na ng Diyos, ibinigay na sa iyo, hindi mo lang nakita kasi nga iba ang paraan mo, iba ang inaasahan mo. Okay po tayo doon? Pangalawa, so si Manoah at yung asawa niya binigyan ng anak. Si Zacarias at si Elizabeth binigyan ng anak. So, ang anak ay isang biyaya ng Diyos. Sabihin niyo nga po, biyaya. Ulit, biyaya. Pag sinabing biyaya, di ba? Regalo, blessings. Kaya nga, dinadasal ito eh. Iningi ito at ibinigay na ng Diyos. So, biyaya ang anak. Ay lahat naman tayo dito, anak. Bago ka pa naging magulang, ikaw ay naging anak. So, lahat tayo ay biyaya ng Diyos. Regalo ka ng Diyos. Sabihin niyo nga ulit, biyaya ako ng Diyos.
Yun lang talaga, nakalimutan natin yung aspetong yan na tayo ay ipinanganak sa mundong ito bilang biyaya ng Diyos. Sa mga magulang ngayon, binigyan kayo ng biyaya ng Diyos. Pero nandoon pa ba? Naalala nyo pa ba nung una nyong malaman na kayo ay magiging magulang na? Uy, balikan nyo kasi, di ba? Ay nakalimutan at natabunan na ito ay biyaya ng Diyos. Kaya lang sa paglipas ng panahon o magpasa hanggang ngayon, ang tingin na ninyo sa inyong mga anak, hindi biyaya kundi problema. Kaya ganyan ang naging mukha ng karamihan sa atin kasi yan na yung naiparamdam ng mga magulang. Hindi ka biyaya kundi problema ka kasi unang-una bibili ng gatas, bibili ng damit, pang tuition, so lahat na lang tuloy, ang tanggap mo, problema lagi. Kaya kapag umuwi ka ngayon, nakikita mo, pagpasok mo lang sa bahay ninyo, di ba parang ang bigat-bigat na ng kalooban, ang bigat-bigat na nung atmosphere, lalo pa ngayon, na marami ang napipresyon na sa inyo kasi magpapasko na, tapos pag nakikita mo ang iyong mga anak, imbis na maging masaya, naku, saan kaya ako kukuha ng pambili ng panregalo, pamasko, bagong damit? Ay, nasaan na yung pagtingin na dapat, di ba? Pag uuwi ka, magiging masaya kasi nandyan yung mga biyaya. Uy, ayaw nyo talaga, no? Kasi ang gusto nating biyaya, maraming pera. Ang gusto nating biyaya, bahay at lupa. Ang gusto nating biyaya, kotse, kondo. Ikaw nga mismo ang biyaya. Anong gagawin natin yan? Pero alam niyo po, no? Pag muli nating ibabalik o maibalik yung ating kaisipan na ako ay biyaya, hindi ako problema, magkakaroon din ng pagpapanibago sa pakikitungo natin sa isa't isa at lalong-lalo na ikaw na para bang minsan nasasabing, lagi ka na lang pasaway ka na lang, hingi ka na lang ng hingi. Ngayon, kung malalaman mo, ako pala ay isang biyaya, so mababago ang iyong pag-uugali. Gagawa ka naman ngayon ng paraan, babaguhin mo yung mga mali, kasi ikaw ay biyaya ng Diyos. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, biyaya ka ng Diyos. Sige na, kumbinsin niyo yung katabi ninyo, no? Kasi hahawa kayo, tataas na naman kayo mamaya. Pag nagkaroon ng pagbabasbas, tataas na naman kayo. Lord, pengin biyaya. Nandyan na nga yung biyaya. Ayaw mong tanggapin, ayaw mong alagaan, ayaw mong mahalin. Minsan nakakalungkot po sa panahon natin ngayon, di ba, no? Ayaw natin ng biyaya ng buhay. Yung bata. Yung iba ayaw ng maging magulang. Kaya tuloy, may tinatawag tayo ngayon, no? Tabi-tabi po, ha? May tinatawag tayong mga far parent. Ay, bakit ka parent? Sinong anak mo? Shih Tzu. Aso po, pusa, far parent. Kasi para sa inyo, yun yung mas madaling alagaan, yun yung hindi pasaway, yun yung susunod sa iyo. Kaya yung tunay, minsan nga, pag namatay yung alaga ninyong hayop, may libingan na para sa kanila. Pag namatay yung biyaya ng buhay na binigay, iiwanan na lang sa kanal, iiwanan sa ilalim ng ilog o kung saan man na para bang basura na yung biyaya na yon. Yung mga biyaya nga na binibigay ng Diyos, dito, mahanap kayo dito sa gilid, saan po ba may pampalaglag dito? Kasi ayaw ko ng biyayang ito. Di ba? Marami dito sa Quiapo. Dito ang takbuhan, hindi para humingi ng tulong sa Poong Nazareno na matanggap mo
ang biyaya na ibinigay ng Diyos, kundi umahanap ka paano tanggalin ang biyaya ng Diyos na ito. Kaya hindi pa naman huli, no? Tandaan mo po ha, biyaya ka ng Diyos. Kaya sana umaliwalas na ang iyong mukha. Sabihin nyo nga sa sarili ninyo, biyaya ako ng Diyos. Yan. Hindi maaliwalas na ang mukha ninyo, di ba? Kasi hindi tayo nilikha ng Diyos, binuhay ng Diyos para magdala ng problema. Hindi ka salot, hindi ka malas. Ikaw ay biyaya ng Diyos. Ulitin nyo nga, ako ay biyaya ng Diyos. Ulit, ako ay biyaya ng Diyos. Amen.